ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bahagi ng misyon at serbisyo ng Oblates of Mary Immaculate. Nagdiriwang ng ika-75 taong paglilingkod sa buong sambayanang Pilipino. Pag-alala, pagsasabuhay, at pag-asa. Naging direktor ng Commonwealth na isang pambansa at lingguhang Catholic newspaper si Father Joseph Boyd OMI noong 1941. Ito rin ang taon nang itayo ang kauna-unahang Notre Dame School sa noon ay Empire Province of Cotabato, ang Notre Dame High School sa bayan ng Midsayap. Noong taong ding yun, dumating sa Pilipinas ang mga OMI missionaries na sina Father James Burke, Father Edward McMahon, Father Robert Sullivan, at Father Bernard Clancy. Celebrating Jubilee, OMI Jubilee, remembering, believing, and hoping, embracing, creating a new way. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, dito bida ka. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Tinig ng kapayapaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng DXMS Radyo Bida at ang ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-31 ng Hulyo. Ito po ang panglabing dalawang beses ng pagsasaimpapawid ng ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan ngayong taon. Mga kaibigan, mga ka-network at sa aming mga tagapakinig, ugalin po nating sumuporta sa usapang pangkapayapaan. Tama ka dyan, kasamang to. Dahil sa pamamagitan ng ating pagsuporta sa usaping pangkapayapaan ay makakatulong tayo sa pag-usad ng peace process sa pagitan ng gobyerno at MILF. Kaya ating pong pakinggan mga kaibigan at ka-network at samahan nyo rin po kami dito sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapia Magabi, Fiu Kulungonon, ako po si May Pagco. At ako naman po si Tu Alfonso, kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayang maghahatid sa inyo o hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. At ating matatandaan, no, kasamang to, nung nakaraang Huwebes, ay atin pong nakapanayam si Attorney Halon Meling na siya pong Executive Secretary ni BTC Chair Mohagir Iqbal. At sa pagkakataong iyon, ay kanyang ipinaliwanag sa atin yung kasalukuyang tinatahak ng dalawang peace panels patungkol po sa pagsasaayos ng draft Bangsamoro Basic Law na ating matatandaan na ibinalik ng Malacanang legal team sa BTC noong mga nakaraang buwan. Yes. At ayan. At sa mga revisions po ng legal team ng Malacanang, matapos po yung mga revisions na to ay nagkaroon po ng konting alarma na nangyari po sa BTC at hindi lang man po sa BTC, kasama na rin po ang ating civil society. Matapos nga yung malaking porsyento na pinagbabago doon sa draft Bangsamoro Basic Law kasamang to. At muli ay kami po ay nagpapasalamat sa kay Attorney Haron Meling sa
pagpapaunlak ng aming invitations for interview. Yes, May. At sa gabing ito, atin namang aming tatalakayin ang ilan sa mga efforts o inisyatiba ng ating mga kasamahan sa local civil society organizations. Nariyan ang pakikisa ng mga kasama natin sa hanin ng mga CSOs sa mga aktibidades na sumusuporta sa pag-usad ng peace process. Kung inyo pong matatandaan mga ka-network, nagsagawa po ng peace rally ang ilang concerned civil society organizations noong nakarang Lunes dito sa lungsod ng Cotabato, kasama ang kanilang panawagan para sa isang Bangsamoro Basic Law na makakapagbigay ng tunay na inaasam ng mga Bangsamoro people. At yes, May, kaninang umaga, nagsagawa ng launching ang ating mga kasama na nagmula sa Forum Civil Peace Service o ito nga pong Forum GFD from Davao office, no? Patungkol nga po sa publication nito na pinamagatang Moving Beyond Towards Transitional Justice in the Bangsamoro Peace Process. Atin pa itong alamin mamaya, hopefully. Ayan. At bukod po dyan, kasamang to, maririnig din natin ang panayam ng ating mga nakalap na interview sa mga mamamayan ng Mindanao tungkol po sa usaping pangkapayapaan. At para naman po maipaabot ang inyong mga katanungan, opinyon at saloobin o mga suhestyon po ay maaari po kayong mag-text sa Comunet mobile numbers para po sa Smart 0998 1690597. Inuulit ko po, 0998-1690597. At para naman po sa mga Globe subscribers, mag-text po sa 0915-454-8554. Inuulit ko po para sa Globe, 0915-454-8554. Oras po natin ngayon ay ganap ng... Ang oras po natin dito sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay 7:36 ng gabi. Ayan, at kasamang to kaninang umaga ay opisyal na nag-launch ang Forum Civil Peace Service ng kanilang publication. Yun nga sinabi mo kanina lang. Pinamagatan po itong Moving Towards Transitional Justice in the Bangsamoro Peace Process na dinaluhan ng mahigit 40 katao na nagmula sa haning ng mga local at international organizations. At maging ang mga stakeholders sa Bangsamoro Peace Process at ilang lokal na representante mula po sa LGU. Hinikayat naman ni Manuel Gomez ang ating mga partisipante sa pagbabago sa approach na ito na tumatalakay sa justice at reconciliation sa isang post-conflict na senaryo. Ayan. Isang sensitibong bagay ang transitional justice lalo na sa isang multi-ethnic na konteksto kung saan hinahandog ng Forum ZFD Civil Peace Service ang publication na ito na tumatalakay sa justice at truth, pati na rin sa representasyon Or reparation. Reparation sa Para sa mga mga komunidad, na nakaranas ng karahasan, kawalan ng hustisya at human rights abuse. Yes. At ayon sa United Nations, ang transitional justice ay binubuo ng mga proseso at mekanismong bunga ng kagustuhan ng komunidad na maisaayos ang mga nakaraang pag-aabuso patungo naman sa pagsisiguro na magkakaroon ng accountability upang makamit ang hustisya, upang magkaroon ng pagkakaayos o reconciliation. Yes. Tatlong pangunahing speakers, speakers ang dumalo nung sa launching kaninang umaga at tumalakay ng local at people-oriented na mga issue patungkol sa transitional justice. Una dito ay si Alamada former Mayor Bartolome Latasa Jr. na nagpahayag ng kanyang mensahe na mula sa Tri-People community kung saan 80% po ang Kristiyano,
15% ang tri-people community at 5% naman po yung sa ating IPs. Yeah. Yes. Kinokorek lang natin, may 15% po yung Moro at 5% po yung mga indigenous peoples. Yes. Yan. At maalala po natin na higit 50 years ding nagkaroon ng RIDO doon sa lugar ng bayan ng Alamada. At mula naman sa hanay ng mga IPs, isinaad ni Timay Santos Unsad, siyang Deputy Supreme Tribal Chief ng Timay Justice and Governance, ang kapayapaan na hindi lamang kawalan ng gera, which is tama naman. Yes. At para dumano ang mga IP sa kahulugan din ng kapayapaan para sa kanila at pagkakaroon ng komunidad ng pagtutulungan upang maresolba yung mga issues patungkol sa ancestral ancestral domain, domain. education, Edukasyon, at saka yan. pag-identify na Siyempre, rin ng ng kahalagahan ng environmental issues na kung saan din po ay nakukuha ng kanilang kabuhayan doon sa IP community. At ang mga ito ay daan po upang magkaroon ng kapayapaan at kapatawaran sa isang komunidad. At ang panghuli namang speaker doon sa naganap na launching kaninang umaga ay si Ginoong Jamel Alim na siyang chairperson ng Consortium of Bangsang Moro Civil Society. Sa kanyang mensahe, ipinahayag po ni Kaka Gamel na ang pagkakaroon ng makatarungan, makatuwiran at katanggap-tanggap na kasunduan ang paraan upang magkaroon ang kapayapaan dito sa Mindanao. Ngunit sabi din po ni Kaka Gamel na kahalagan din ang culture of peace at culture of cooperation na makakatulong sa pagbabawas ng mga prejudices, yung mga maling inaakala natin sa ating mga kapwa. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng peace at mas magandang tribo dito sa Bangsang Moro. At kanya ding isinaad na ano ba ang mga maaring magawa natin kung hindi tayo nakakasakit ng iba. At ito din ay nakakatulong, sabi ni katanungan ni Kaka Jamel habang iginit na ang bawat tribo Yes. ay may kanya-kanyang kwento ng injustices at kanya-kanya ring kahulugan sa salitang justice. Yes. At kanyang sinare sa atin kaninang umaga na maganda na itong transitional justice ay may talakay at kanya ding isinaad na papaano ba yung paraan na hindi na tayo makakasakit sa ating kapwa o magbibigay daan na naman sa isang posibleng kaguluhan. Isang plenary discussion naman po ang sumunod kung saan nagkasundo ang lahat ng kanilang rekomendasyon na pagpapalalim dito sa usaping transitional justice at pagkalap ng sapat na impormasyon sa pagitan ng pakikinig sa mga kwento ng mga tao na nakaranas ng mga injustices sa Bangsang Moro. At magandang ilikom ito ang mga tinig ng mga kababaihan or ating mga mamamayan na nakaranas po ng injustice upang maka-develop ng isang mechanism tungkol sa reconciliation. Ayan. At ang nasasabi pong publication ng Forum Civil Peace Service ay tumutukoy sa mga mahalaga at sensitibong usapin sa rehiyon na nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa at pag-uusap para ikakatungkumpay ng peace process at kaunlaran na rin ng ating mamamayan. Ang nasabing publication din ay nagbigay ng iba't ibang kahulugan ng implementasyon ng transitional justice. Ito ay tumatalakay din po sa mga aral na natutunan ng ibang relihiyon at konteksto na maaring gamitin sa Mindanao. Available po yung hard copy ng nasabing publication sa opisina po ng Forum Civil Peace Service. Ito ay matatagpuan sa 3rd floor OND Residence Hall o NDCFC sa loob po mismo ng Notre Dame University compound
sa Notre Dame Avenue, Cotabato City. Kung gusto po ng hard copy, pwede pong pumunta sa aming opisina o pwede naman pong tumawag sa 552-1833. Yes, May. Libre ba itong ipamimigay? Or, Of course, okay. sobrang libre, So, walang para at least bayad. maklaro din sa ating mga tagapakinig ngayon Pwede na nilang sumusubaybay sa ating kunin programa. yung publication, hingi nila sa amin. Ayan, at kaugnay po ng balitang ito, ating pong makakapanayam si Sir Gamel Alim, ang Consortium of Bangsamoro Civil Society, na siya rin pong naging guest speaker kanina sa nasabing launching. Yes, May. Habang hinihintay natin na makapasok sa linya ng ating komunikasyon, si Sir Gamel, kumusta yung turnouts ng mga participants? So far naman naging maganda yung kanilang diskusyon lalo na pagdating doon sa synthesis part kasi nagsagawa sila ng recommendations yung mga partisipante. Kung papaano ba ang klase ng mekanismo na gagawain nila sa pag-i-implement itong transitional justice. Yes, May. Parang andyan na ata si Sir Gamel. Yes, good evening po, Sir Gamel. Yes, good evening po. Opo. Sir, amin pong itatanong po, ano po yung inyong masasabi po sa nagawang launching po kanina ng Forum Civil Peace Service tungkol po sa transitional justice? Perspectives ng mga grupo tungkol sa usapin ng transitional justice. At least meron silang alam kung ano yun siya at ano yung dapat na pagandaan. At importanteng sa ngayon pa lang ay malalaman na nila kung ano yung hamon sa gawaing tungkol doon sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng gulo, yung mga war damages at saka yung iba pa. Opo. Meron po ba kayong recommendation po o masasabi po paano po yung mechanism o ano pong maganda na mekanismo yung ating gagamitin po para po sa pagsasagawa nitong transitional justice kung sakasakali? Well, una siguro dapat sa ngayon pa lang umpisahan na yung mga dialogo. Meron naman kasing binuong anong tawag ito, Transition Commission, anong tawag ito, Justice Commission. At yun po yung pwede natin tulungan for the time being. At paano yung pagbuo ng civilian-led na grupo na parang parallel doon. Sapagkat ang commission na bubuuin ng panel ay ano lang yun siya, parang gagawa lang ng framework at ang magpapatuloy nito ay yung mga tao na nandito sa lugar. So kailangan meron tayong mekanismo at sa umpisa pa lang kailangan na natin yung gather ng mga relevant data kung gusto natin hindi masyadong masikip yung panahon. Sir, tatanungin lang po namin, ito pong Transition Commission na sinasabi niyo po na maggagawa ng ganitong klaseng aktibidad, kailan po ba ito posibleng mangyari? Sa palagay ko, pagkatapos nung visit, at ito'y magiging functional na, sapagkat ang alam ko sa ngayon na hindi pa nakapag-umpisa at hindi pa formally organized yung Transitional Justice yung commission at hindi pa nila naumpisahan yung kanilang trabaho. So siguro ang sa palagay ko pagkatapos ng plebiscite ay maumpisahan na yung pagbuo noon. Ito pong Transitional Justice po na commission, sino po bang mag-a-appoint nito o magde-decide po regarding po sa pagbuo ng ganitong klaseng team? Bahagi po yan ng napagkasunduan sa aspect ng normalization.
yung pagbuo ng Transitional Justice and Reconciliation Commission. At produkto po yan ng pag-uusap at nakalagay yan sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At kung hindi mababago yan ay meron talagang commission na bubuin para pag-aralan kung anong klaseng what they call it, anong klaseng trabaho yung gagawin ng commission para i-correct yung mga historical injustices na nangyari noon. Opo. So, sa pagpapalinaw po natin, bali ang a-appoint po nito is ang panels po, sir. Yes po, yan po yung napagkasunduan sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Okay po. Okay po, Sir Gamel, maraming salamat po sa inyong ibinahagi sa amin na impormasyon hinggil po sa transitional justice. Yes, Sir Kakag Jamel, babalikan po namin kayo mamaya sa ikalawang yugto ng ating pong panayam sa inyo. Tatawagan po namin kayo sa pagkatapos nitong ating pong paalala. Salamat po, sir. Okay. Salamat po. Bangsamoro News Update. Ang oras po natin dito sa DXMS Radyo Bida ay ganap na pong 7:50 ng gabi. Sa ilang saglit po ay ating pong maririnig ang iba't ibang opinyon at panawagan ng ating mga mamamayan hinggil sa kasalukuyang pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Magpapatuloy po ang ating programa makalipas po ang ilang paalala. Ikaw ba ay Bangsamoro Professional? O kaya ay may kamag-anak ka na Bangsamoro Professionals? Magparehistro na para sa Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals na ginagawa ng Bangsamoro Transition Commission. Hindi recruitment para makapagtrabaho ang programang ito. Layunin nito na malikom sa database ang mga Bangsamoro Professionals dito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa upang magkaroon ng malinaw na pag-aanalisa sa datos ng Bangsamoro Professionals. Mag-log on sa www.bangsamoroprofessionals.org upang makapag-fill up ng Bangsamoro Professionals Data Sheet. Sa walang access sa internet, may ipamimigay na data sheet ang BDA, BLMI, Unipad, MAPAD at CBCS. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng Bangsamoro Transition Commission, Human Resource Mapping Implementation Unit, BTC, Socio-Economic Program. Sa third floor, Alnor Building, Sinsuat Avenue, Cotabato City. O tumawag sa 064-552-1436 o sa 0935-3014-757. Magmadali, September 30, 2014 lamang ang huling registration. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Bangsamoro ngayon. Mga ka-network, ang oras po natin dito sa Radyo Bida ay ganap na pong alas 7:52 ng gabi. Mga ka-network, meron po tayong mga ginawang panayam sa ating mga ka-network at iba pang mamamayan sa Mindanao upang malaman natin ang kanilang mga panawagan sa mabubuong Bangsamoro government, maging ang kanilang panawagan para sa ating gobyerno at sa MLF. Narito po ang mga nasabing panawagan. Tinig ng Kapayapaan. Ano po yung inyong inaasahan pag may tatag na po yung Bangsamoro government? The first thing that we're hoping is to really address the problem on injustices that have been committed to the Bangsamoro. Because no amount of new government, what I mean is new government will just be not meaningful without correcting the historical injustices in all aspects committed against the Bangsamoro. So that's the first thing that I am looking into. And second thing that should be considered is that addressing the political issue has always been the first thing that will be in place. Otherwise, injustices will not also be addressed. That's why we keep on saying that the solution to the Bangsamoro problem must always be considered first.
because redressing injustices without looking at that political solution will not work. Inaasahan namin na ma-spell out or include doon sa Bangsamoro Basic Law yung ma-define yung aming rights sa Bangsamoro Basic Law. Sa woman, ang inaasahan ko sa Bangsamoro government ay gobyernong magmamahal ng komunidad. Sila yung gobyerno na ang unang titingnan ay ang kapakanan ng karamihan. Hindi lamang ng mga Muslim, kundi lahat ng mga taong nakatira sa kanilang teritoryo. Inaasahan na ang Bangsamoro government ang magbibigay ng lahat ng karapatan ng mga taong nakatira dito. Ito rin ang klase ng gobyerno na magbibigay ng lahat ng basic services sa ating komunidad. Pero lahat ng ito ay mangyayari lamang kung ang mailalagay natin ng mga leader ay ang mga taong magmamahal sa kanilang kapwa. Ang mga taong hindi titingin sa kung ano ang para sa kanila, kundi ang titingnan nila ay kung ano ang mapapala ng maraming tao na galing sa kanila dahil sila yung mga pinuno. Yung kaunlaran ng Bangsamoro ay magiging para sa lahat, magkaroon ng pagtutulungan ang lahat ng napaloob sa Bangsamoro para itaguyod yung more inclusive development sa Bangsamoro. Mabawasan na yung problema natin sa violence and insecurities at mabawasan na rin yung mga prejudices, magkaroon ng reconciliation. Yun po yung pinakamalaking inaasahan natin sa Bangsamoro. But we need to work doubly hard. Ano po yung sa tingin ninyo yung mga programa na kailangan po ngayon ng Bangsamoro community? First is we know that education is very important, as we believe that when people are educated, everything is possible. Economic recovery can only be possible if people are educated. They know what to do. And establishing a stable government, education is also the prerequisite. So education is the first thing. Then second is that there must be economic recovery or economic programs that will be implemented in the conflict-affected areas. And there will be special economic recovery program for the non-accommodated combatants of the Bangsamoro. I'm not just referring to MLA, but also to some other revolutionary groups. Program kasi talagang walang access yung mga IPS sa basic social services. So sana maging malawak yung access ng mga indigenous people sa basic social services. Sa nakikita ko, kinakailangan ngayon ng Bangsamoro community na maiahon sila sa kahirapan. Siguro ang pinakamagandang programa ngayon ay livelihood programs. Hindi ko sinasabing hindi mapagkakatiwalaan ng mga kalalakihan, pero sana bigyang pansin natin ang mga kakayahan ng mga kababaihan na makagawa sila ng sariling hanap buhay para sa kanilang pamilya. Mabigyan natin ng pansin ang kanilang uri ng pamamaraan, kung paano nila bibigyan ng kasiyahan, kaligayahan, dahil sa magandang buhay ang kanilang pamilya, lalo ang kanilang mga anak. Una, rural development. I-improve natin yung security para tuloy-tuloy na yung mga development activities. Dapat magtaguyod tayo ng good governance, mabuting pamamalakad, mabuting pamahalaan para lahat ay makinabang at lahat ay maging masaya. Ano po ang inyong panawagan sa government and MILF hinggil po sa usapin ng peace process? We call on the government to really be sincere in the negotiation faithfully. And we also call on MLA to really be patient in facing the government in the negotiation so that they will be able to come up with a solution that can restore justice and a solution that can be acceptable to the Bangsamoro and a solution that will not be necessarily violating the Constitution of the Philippines. Ang panawagan ko is kilalanin kami bilang kami mga indigenous peoples. Huwag na sanang magpatuloy pa yung assimilation. Bigyan kami ng kalayaan, karapatan na kami yung mag-decide sa development priorities dun sa aming lupaing ninuno. Sa gobyerno ng Pilipinas, sana po makatotohanan, magkatuwiran, at magkatao at magka-Diyos po ang ating hangarin para sa mamamayang Bangsamoro. Huwag po nating hayaang masira pang muli ang natiklop na nating hindi pagkakaunawaan. Nagkaunawaan na po tayo sa napag-usapan, kaya ipagpatuloy na lang po natin ito, bigyan natin ng halaga kung ano man yung napagkasunduan,
Huwag po tayong mag-isip ng mga bagay na makakasira ayon sa ating napagkasunduhan. Sa MILF naman po, kaming mga kababaihan ay nananawagan na atin pong isa-isip kung ano ba ang makakabuti sa mamamayang Bangsamoro. Atin po pag-isipan ang mga susunod nating gawin, kung ito ba ay makakabuti sa mamamayang Bangsamoro, kung ito ba ay para sa kanilang ikakatatag at ikakabuti, kung ito ay para sa kanila, gawin natin ang nararapat. Kailangan mag-usap ng maayos, tingnan common interest, bigyan ng space yung Bangsamoro for self-governance, ayusin yung napagkasunduan sa comprehensive agreement para sa ganun ay magkaroon tayo ng national unity and reconciliation. Tinig ng Kapayapaan. Ayan, at ang atin pong napakinggan, ang nasa loobin po ng ating mga mamamayan na iba't ibang mamamayan ng Mindanao hinggil sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Tinig ng Kapayapaan. Mga ka-network, ang oras po natin dito sa himpilan ng DXMS Radyo Bida ay ganap na pong alas 8 ng gabi. Kayo po ay patuloy pa rin nakikinig dito sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mga ka-network, babalikan po natin si Kaka Jamel Alim, siya pong chairperson ng Consortium of Bangsamoro Civil Society. Kaugnay nga po nitong mga mahalagang kaganapan kung saan meron po ng sama-samang pagsasagawa ng peace rally dito sa lungsod ng Cotabato ang mga local civil society organizations. Ito ay may kaugnayan sa mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng dalawang panels ng GPH at ng MILF. Kabilang na rin ang BTC o ang Bangsamoro Transition Commission sa pag-re-review ng revised Bangsamoro Basic Law. Ang nasabing rally ay kasabay din ng paglalahad ni Pangulong Aquino sa kanyang State of the Nation Address o SONA na sumabay naman sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr para sa mga kapatid nating mga Muslim. Kaugnay ng bagay na yan, mga ka-network, makakapanayan po natin ulit ng live si Kaka Jamel Alim. Sir, magandang gabi ulit sa inyo. Good evening, Bobet. Yes, sir, si Tu Alfonso po ito. Okay. Yes, Good evening sir. po. Assalamualaikum. Yes, Waalaikumsalam. Sir, ano po ang inyong masasabi kaugnay nung kasalukuyang takbo ng peace talk sa pagitan ng GPH at ng MILF? Particular sa pagsasaayos ng Bangsamoro Basic Law. Well, may mga effort na i-reconcile yung mga posisyon ng bawat panig at upang makabuo ng consensus na matatanggap ng dalawang panig na nag-usap para sa kabuuan ng BBL. So may mga efforts pa rin na ginagawa. Alam po natin yung may delay na nangyari. Opo. At yun po yung pupunuan nila, magkakaroon ng parang marathon na pag-usap hanggang sa mabuo yung isang BBL, Bangsamoro Basic Law na matatanggap ng dalawang panig. Opo. Sa inyo pong monitor, Kaka Jamel, kumusta po yung mga nakatakdang mga meetings ng GPH saka ng MILF tungkol dito sa BBL? Mga balita natin natatanggap ay magkakaroon na nga ng meeting, mahababang meeting at maaaring sa level ng panel at maaaring dito mangyari yan or sa labas. Pero ang objective nun ay ayusin yung mga issues doon sa mga comments at i-resolve ito para magkaroon ng consensus na matanggap ng dalawang panig. Opo. Sa part naman po ng mga civil society organizations, ano po ang mga activities na ginagawa ninyo bilang suporta sa kasalukuyang takbo ng peace process? At ano po yung mga susunod pang mga ilang mga activities po ng CSOs?
Siguro, i-accompany lang natin yung process and we will remind yung mga parties na nag-usap na meron silang obligasyon batay sa comprehensive agreement ng Bangsamoro na matatapos yung BBL bilang bahagi ng roadmap tungo sa pagtatag ng Bangsamoro. So kailangan nalalay at i-remind natin sila bilang mga civil society na meron silang obligasyon na tapusin yon sa nakatakdang panahon. Yes, Kaka Gemel. Sa mga tagapakinig naman po at doon sa mga patuloy na sumusuporta sa usapang pangkapayapaan, ano po ang inyong mga panawagan sa kanila? Hindi po dapat mawala ng pag-asa yung mga maraming tao sapagkat ginagawa ng dalawang panig yung kanilang magagawa para makabuo nga ng Bangsamoro Basic Law na naayon sa napag-usapan upang maging batayan ito sa pagpapatakbo ng Bangsamoro sa hinaharap. Alam po natin na nagsisikap ang lahat ng mga concern, lahat ng panig, ang gobyerno, pati na rin yung Kongreso ay may commitment na gawin yung batas at ang Presidente naman ay sinasabing gagawing urgent bill yung Basic Law. At ang MILF naman ay nakahandang makipagtulungan para makabuo ng Basic Law na mutually acceptable sa gobyerno at sa MILF at sa ibang sektor. Opo. Kaka Gemel, ang inyo pong kabuwang panawagan sa ating mga tagapakinig sapagkat ito pong ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan ay napapakinggan po hindi lamang po dito sa lungsod ng Cotabato kundi maging sa Kidapawan sapagkat nakahook po sila at sa Central Mindanao. Una, kailangan natin alalayan, suportahan, manawagan tayo sa lahat ng mga stakeholders na huminahon at hindi basta-basta gumawa ng mga kilos na makakasama doon sa proseso ng pag-uusap. Pangalawa, kailangan din natin i-remind ang dalawang panig na nag-uusap na kailangan makarating sila sa isang consensus na matatanggap hindi lamang nila na nag-uusap kundi pati na rin yung mga tao dito sa Bangsamoro. So hindi dapat mawala ng pag-asa, bigyan natin sila ng space, pagkakataon upang tapusin ang pag-review upang sa nakatakdang panahon ay masunod yung roadmap mula dito hanggang sa plebiscite, hanggang sa pagpatayo ng Bangsamoro Transition Authority patungo na yun sa eleksyon para sa regular na Bangsamoro government. Opo. Marami pong salamat, Kaka Gemel, sa inyo pong binahaging impormasyon sa amin at sa ating mga tagapakinig. Sana po ay mapaunlakan ninyo po kaming muli sa mga susunod naming programa. Salamat po at saan ninyo na magiging kagapay po ko sa inyong mga programa at doon sa panawagan natin para sa Bangsamoro dito sa Mindanao. Maraming salamat po. Opo. Mga ka-network, inyo pong napakinggan ang chairman po ng Consortium of Bangsamoro Civil Society. Walang iba po kundi si Kaka Gemel Alim. Ayan. At live naman po natin kasama ngayon, no? Kasamang to. Yes, yung ating pong naimbitahan na sila po yung nanguna, nag-lead, no? Nung pong July 28 na peace rally dito sa lungsod ng Cotabato. At doon sa plaza. Yes, alam natin na yun pong kanilang ginawang peace mobilizations, no? I think the whole Central Mindanao ay dumalo doon sa nasabing pagtitipon ay may kaugnayan dito nga po sa nangyaring medyo pagkabalam ng Bangsamoro Basic Law sa tanggapan po ng ating Pangulo. Papalad po tayo ngayong gabi sapagkat narito po si Amir Abdullah
Siya po yung spokesperson ng Sulong Bangsamoro Movement. Magandang gabi, kapatid. Magandang gabi din po sa iyo kasamang to at kasamang May at sa lahat po ng tagapakinig ng ating programa. Opo, gusto lamang po naming malaman kung kumusta po ang inyong ginawang activity at yung po ang inyong mga panawagan. Generally, masasabi po natin, no, na tagumpay yung ating ginawang aktibidades, no, yung mapayapang pagkilos na ginawa natin sa Cotabato noong pong Idil Adha ay Idil Fitir, no. At sapagkat naipakita po natin, no, na tayo ay nadidismaya sa usad pagong na kalakaran nitong Bangsamoro Basic Law, no. Nakikita at nadismaya din po tayo doon sa zona ng Pangulo, no, sapagkat parang hindi po na binigyang emphasis kung yung mga punto na hinahangad nating mangyari sa Bangsamoro Basic Law. Sa pagkilos pong iyon, ang mga panawagan po natin doon, no, ay sumentro sa apila sa Pangulo na madali nito, lalong-lalo na sa mga taga-OPAP na sana yung version po ng BTC ang isubmit sa Kongreso, hindi po yung na-watered down na proposal, sapagkat kami po na mga taga-civil society organization ay naniniwala na anumang solusyon na hindi solusyong i-offer ng gobyerno na hindi sasagot sa lehitimong grievances ng Bangsamoro ay hindi po katanggap-tanggap kasamang to. Opo, maliban doon na kasamang Amir Abdullah, kumusta ang inyong paninindigan ukol nga dito sa ginawa niyong rally patungkol sa BBL na kung saan ito ay dumaan sa napakaraming mga konsultations at doon sa ating na-monitor na mga resulta ng konsultations ay ang sabi ng ating mga kababayan, lalo't higit yung mga Bangsamoro, na meron silang sinabi nung magkapirmahan ng BBL dito sa lungsod ng Cotabato City na dapat wala nang dagdag at wala nang bawas. Opo, no? Tayo po ay determinadong isulong yun sapagkat alam po natin na itong substansya, no, itong nilalaman ng Bangsamoro Basic Law ay 80% nito ay nagmula sa Framework Agreement on the Bangsamoro na siyang sinimulan noong 1997 at hanggang sa nabuo ito, no. At 20% po nito ay nagmula po sa amin, no, nagmula po sa mga civil society organizations na nag-conduct ng massive consultations mula hindi lamang po, no, dito sa Central Mindanao, kundi umabot din po tayo hanggang si Tangkay Tawi-Tawi na kung saan ang boses mismo ng mamamayan ay naihayag at kasama po yun sa panawagan natin na ipaalam sa Pangulo na ang Bangsamoro ay kanya din pong boss na nararapat lamang na maging sincero siya at nararapat lamang na kilalanin niya ang Bangsamoro Basic Law draft na ginawa ng BTC sapagkat ang BTC naman po ay nabigyang buhay sa pamamagitan ng Executive Order 120 na siya din po mismo ang nagbigay o nag-issue. Opo. Sino-sino naman po yung mga dumalo po dito po sa peace rally po na inyong ginawa? Ito po ay dinaluhan ng iba't ibang mga organisasyon. Nandun po yung UNIPAD, yung Muslim Youth Brotherhood, yung Youth for Bangsamoro Government Movement, yung UNIFIL at iba po, no. Pero yun pong mga grupo na yun ay binuo at binukod sa isang organisasyon na tinawag po nating Sulong Bangsamoro Movement na tayo po yung kasalukuyang tagapagsalita. Opo. Ano po yung mga susunod na gagawin ng Sulong Bangsamoro Movement tungkol nga po dito sa alam po natin na kayo po ay talagang suportado itong pagsulong ng Bangsamoro Basic Law? Marami tayong nakahilera mga aktibidades, no. Kasama na dito yung pulong-pulong sa mga kasama na nasa civil societies, yung pagre-reach out natin sa mga communities at kasama na din po doon yung sa pagre-reach out na yun yung pag-aapila sa mga kapatid natin na magpakahinahon. Sapagkat ang maganda naman po nito kahit na usad pagong yung Bangsamoro Basic Law ay naroon pa rin po yung both panels, no, hindi po sila na-dissolve lalo yung BTC, no, at saka yung both GPH My Left Peace panels na patuloy pa rin pong nire-resolve kung ano man yung pagkakaiba at kalakip na rin doon, no, ay tinitingnan din natin yung possibilities na kung ma-schedule na, ma-finalize na o di kaya ay pag nasa Davao na yung dalawang panel na magre-review nung draft Bangsamoro Basic Law ay baka pwedeng magdagdag tayo doon, magpakita tayo doon ng puwersa ng pagsuporta. Pero tinitingnan po natin yon sapagkat ayaw po natin na baka ang gawin po natin ay makaabala at makaantala po dito sa kasalukuyang sitwasyon. Opo. Ang inyong pong panawagan sa ating mga pakinig kasamang Amir Abdullah?
Tayo po ay nananawagan sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga kapatid nating Bangsamoro, magpakahinahon po tayo. Sa pagpapakahinahon pong yun, kasama na din doon po yung pagiging vigilante natin na tutukan itong usaping Bangsamoro Basic Law, sapagkat ang magiging resulta po nito ay hindi lamang po para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para po sa kinabukasan ng ating magiging anak, ang ating magiging apo, at pinapaalam din po natin sa lahat, maging Kristiyano ka man, Moro ka man, o IP ka man, na ito ay para sa ating lahat. Hindi lamang po ito para sa mga Maguindanao, sa mga Moro, kundi para po ito sa ating lahat. Hindi lamang po ng taga Central Mindanao, kundi yung mga areas po na magiging saklaw ng Bangsamoro pagkatapos po ng ratifikasyon. Opo. Maraming salamat kasamang Amir Abdullah sa inyong pagpaunlak ng live na interview dito mismo sa ating istasyon. Maraming salamat at magandang gabi. Mabuhay po tayong lahat. Opo, narinig po natin mga ka-network si Amir Abdullah, siya pong spokesperson ng Sulong Bangsamoro Movement. Yes, May? Yes, oras po natin ngayon kasamang to ganap ng 8:12 ng gabi at sana po nakatulong ang ating programang Bangsang Moro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, upang mas magbigyan pang linaw itong mga issues tungkol sa updates ng peace process na nangyayari po sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Sa mga nais pong magpadala ng komento, reaksyon, hinaing o panawagan, maaari po kayong mag-text sa atin pong Kumunet mobile numbers 0998-169-0597 at 0915-454-8554. Sa pagpapadala naman po ng inyong mensahe ay huwag pong kalimutang banggitin ang inyong complete name o nickname at maging ang lugar kung saan po kayo nakatira. Pagkatapos po ng ilang paalaala, pwede nating basahin yung text messages natin mamaya kasamang to if meron pa tayong sapat na oras. Yes. Narito muna ang ating paalala at sa aming pagbabalik ay inyo pong matutunghayan, ating pong matutunghayan ang news na nakalatag sa gabing ito. Isa ka ba Bangsamoro professional? Tao ka adin mga pagalin ka Bangsamoro professionals? Rumigister tano para sa Human Resource Mapping kano Bangsamoro professionals abang luwa na Bangsamoro Transition Commission. Sunya pakaragyan na di ka na ibagang gata asal ka makanggalbot. Kahanda no Human Resource Mapping, amalimod siya sa database sa mga Bangsamoro professionals sa Pilipinas ando abroad, asal kameles o kadakal ando timbalangan no Bangsamoro professionals. Bisita no sa www.bangsamoroprofessionals.org kando ka no maka-fill up ka no Bangsamoro Professionals datasheet. Kano dala mo ng internet min, na adon ibagangay a datasheet no BDA, PLMI, Unipad, MAPAD, no CBCS. Siya kanupad pa na IDSANO, Idsabutano sa Bangsamoro Transition Commission, Human Resource Mapping Implementation Unit, ang GoBTC Socio-Economic Program. Siya sa 3rd floor, Alnor Building, Sinsot Avenue, Cotabato City. Ataw katawag ka no sa 064-552-1436, 0935-30-14757. Pamagayas kano, September 30, 2014, busumuli a registration. So niya katigani papatsampay sa kanuno Bangsamoro Transition Commission Socio-Economic Program. Ang oras po natin dito sa himpilang DXMS Radyo Bida ay ganap na pong 8:17 ng gabi. Susunod po ang ating Bangsamoro News Update. Bangsamoro News Update. Sulong Bangsamoro Movement na nawagan kay Pinoy na ipaglaban ang Bangsamoro Basic Law. Isinusulong ng mga nagkakaisang civil society organization sa Central Mindanao ang agarang pagpasa sa Kongreso ng draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL na ginawa ng Bangsamoro Transition Commission. Ginanap ang mapayapang pagtitipon ng mga Moro sa Cotabato City bago pa man ang ginawang
State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Aquino noong July 28 na nataon sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr ng mga Muslim. Sinabi ng Sulong Bangsamoro Movement o SBM Chairman na si Mahdi Amelia na tuloy-tuloy ang kanilang gagawing pagkilos hanggang sa maisabatas ang BBL. Nanawagan din si Amelia kay Pangulong Aquino na ipatupad niya ang pangarap ng kanyang ama, ang meaningful autonomy para sa Bangsamoro. Ayon sa mga ralyista, ang anumang pagbabago sa isinumiting BBL ng BTC sa tanggapan ng Pangulo ay hindi tatanggapin ng Bangsamoro dahil ito umano ay dumaan sa napakaraming konsultasyon. Nananalangin naman ang Vice Chairman ng SBM na si Yusuf Lumambas na gabayan ng Panginoon ang GPH at MILF Peace Panel sa isinasagawang workshop para sa BBL upang may sakatuparan ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Ayan po mga ka-network ang ating pong nakalap na balita dito sa ating lugar. Ang oras sa impilang DXMS Radio Bida ay ganap na pong alas 8:16 or 19 ng gabi. Balita Bangsamoro. Bangsamoro News Update. Okay, May, ang oras natin ay ganap na pong 20 minuto makalipas po ang alas 8 ng gabi. So, 10 minuto na lamang po ay magpapaalam na po ang ating programa ngayong gabi. Pero bago muna yan, iilan pong update po hinggil po sa peace process. Ang gobyerno po ng Pilipinas at MILF Peace Panel ay magkikita po sa Davao City August 1 to 10 upang ipagpatuloy po yung kanilang special sessions hinggil sa pagsasaayos ng draft Bangsamoro Basic Law o yung nasabi nating BBL. Sinasabi din kasamang to na itong session na ito ang pinakamahabang working session upang tuluyang magawan ng maayos na pag-uusap itong issue sa Bangsamoro Basic Law. Sana po ay magtagumpay, no? Yung pong gagawing workshop ng magkabilang partido, ang GPH tsaka ng MILF. So sama-sama po tayong manalangin at sumuporta at umantabay kung ano po yung magiging resulta. And hopefully, ang magiging resulta niyan, May, ay katanggap-tanggap sa mamamayang Bangsamoro. At reminders na rin po sa lahat po ng miyembro ng Kumunet, bukas po araw po ng Biyernes, Friday, August 1, 2014, ay magkakaroon po tayo ng Kumunet Organizational Structure and Strengthening Workshop. So, ibig sabihin may palalakasin natin yung Cotabato Multimedia Network. At ito po ay gaganapin sa KFI Conference Room sa Doña Pilar Street. Magsisimula po yung ating workshop kasamang to during lunchtime at inaanyayahan po namin kayo sa ating mga ka-network na salo-salo po tayong umattend dito sa ating activity. Opo. At kaugnay noong ating mga na-play na mga radio plugging patungkol nga po dito sa ginagawang Bangsamoro Professionals Mapping ng Bangsamoro Transition Commission o BTC ay ongoing po mga kababayan, yung pong both online registration at pwede po tayong mag-fill up ng form, no? Yung data sheet. Nang sa ganon ay may sama po yung ating mga profile dito sa gagawin nating Human Resource Mapping for the Bangsamoro Professionals. At kung kayo po ay may mga access sa internet, maglagon lamang po sa www.bangsamoroprofessionals.org or di kaya ay kung meron po kayong mga katanungan tungkol dito, maaari po kayong tumawag sa 554-1436 or tumawag or di kaya mag-text sa 0935-3014-757. At sa ngayon, May, ay mahigit mga around 1,186 na yung naka-registered na mga professionals doon sa ating database. Ayan. Okay, May, meron pa ba tayong mga
ilang mga reminders dyan or di kaya mga text from our listeners? So far, wala po, sir, to eh. Okay, so baka sakaling sa susunod nating programa, hopefully. Mababasa na natin yung mga text message na At ako rin, May, ay dahil sa medyo matagal na rin akong nawala sa ere, ito na rin yung pagkakataon din na hihikayatin natin ulit yung ating mga listeners all over Mindanao, no? Naabot nitong ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. At dito sa ating studio, May, narito yung ating mga friends, mga kasama from Forum GFD. So full force, they are full force in coming here. So thank you very much. Sumusuporta sila sa ating programa. Maraming salamat. So it's a first time, no? Na talagang full force yung ating partner ang Forum GFD na pumunta dito sa ating himpilan upang actual na makita kung ano yung ating mga activity pinagagawa dito sa ating programa. Yes, May, ang oras po natin ay 8:24 ng gabi. Kukunti na lamang yung ating nalalabing oras. Baka meron ka pang gustong mga banggitin dyan? Maliban po pala doon sa ating Comunat Structural Workshop, meron din po tayong media workshop. Yung gaganaping media workshop na yun, magti-train, capacity training tayo mga Comunat members, especially yung mga focal person sa August 4 to 6. Ayun, ating pang mas pag-aaralan kung paano yung paggagawa ng news, paano gumawa ng script, para mas bumuti pa yung ating programa. So, all the members of the Comunet is focal person. Yeah, invited, no? Yes, na umattend doon sa 4 to 6 na workshop on media workshop natin, media capacity workshop. workshop. Para sa ganun mas program. mapaganda pa natin yung ating programa. Yes, definitely. Opo. Okay, May? At dyan po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig at ka-network. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ang programa pong ito ay para po sa inyo, hatid po ng Cotabato Multimedia Network, at hangad po namin na makapagbigay ng wastong kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng miyembro ng Comunet sa inyo pong kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikakatagumpay ng ating programa. Opo. Bago ako magpaalam, gusto ko munang batiin yung lahat ng ating mga avid listeners. So sana, we hope na magpadala kayo ng inyong mensahe, magparamdam kayo, no? Mga ka-network, nang sa ganun maipabot natin sa ating mga tagapakinig at sa mga authority kung ano po yung gusto nating sabihin sa kanila. Yes. So, sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo ng Cotabato Multimedia Network, ang Bangsamoro Center for Justice, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kaduntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, ang United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development or UNIPAD, iWatch, Mindanao People's Peace Movement, ang Regional Reconciliation and Unification Commission, at ang Mindanao Action for Peace and Development. At of course, mag-success itong ating programa kung walang suporta ang GIG at ng Forum GFD. Ayan. At ang ating pong nakaagapay ngayon sa technical side na si Ginoong Istorbo, kasama po ang isa din pong staff ng Forum GFD na si Sir Bobet Lima Ocom. Maraming salamat po sa tulong sa technical side natin yan, Sir. Okay. Sa ngalan nila kasamang Jehan Usop at ni kasamang Bobby Benito, ako naman po si Tu Alid Alfonso. Ito po ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan nyo po kami sa susunod na Huwebes dito pa rin sa DXMS Radyo Bida. Papaya magabi sa Ricano, langon mga pagali namin ba makikinag. Mayong gabi, few kulungonon. Magandang gabi sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao.
Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida. 882 sa inyong mga pihitan. Ito ang Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bahagi ng misyon at serbisyo ng Oblates of Mary Immaculate. Nagdiriwang ng ika-75 taong paglilingkod sa buong sambayanang Pilipino. Pag-alala, pagsasabuhay at pag-asa. Naging direktor ng Commonwealth na isang pambansa at lingguhang Catholic newspaper si Father Joseph Boyd OMI noong 1941. Ito rin ang taon nang itayo ang kauna-unahang Notre Dame School